Tanan. Kumusta man? Okay ra? Yan, dito sa iyan kay mata. Yan is lab. Lab. Wala naman din si mama. Ming hapon no again magapasalamat gyud mi sa Ginoo sa iya nga kayo, and especially no sa kung nakay bata nagautro gyud no ang transition sa kinabuhi. Pasalamat mi no kay lahi na pud nga level. So nanami karon no sa level nga inaton gyud imuha nga pasensya og magsugod na gyud imuhang high blood no sa pagpadako no kay ah, lisod gyud no magbadlong ka ginganing edad dili lang 5 ka badlongan no kadaghan gyud dapat kadaghan. So salamat mi sa Ginoo kay opportunity man no nga maka minister sa kinabuhi ni Yan o labaw sa tanan pasalamat mi sa ihagyong kaayo sa mga kinabuhi sa padayon gyud nga pagtabang pagtubag no sa sitwasyon, and ah, challenge gyud ang paglakaw sa Ginoo. So pasalamat gyud kay mi sa tanan niya nga gibuhat sa mga kinabuhi. So padayon ta sa atuwa nga pagtuon karon nga kapunon, dili lang kay ta magdugay no. So giuluhan ako ang atuwa nga pagtuon no as in line sa tuang anniversary, and na desiring to give glory in the church. Sa Bible, kung magatan-aw kita, it comes, the word church, no, duha man na nga ginagamitan, say gina-address sa local church, no, sa building or sa usa ka uh, panagtapok, no, sa kana nga iglesia. Then another one nga church nga ginahisgot kita nga mga Kristohanon. So desiring to give glory in the church. So kumusta man kita no sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. So very important sa atuwa nga paglakaw sa Ginoo kung unsa gyud ang atuang priority sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, and especially no nga kita nga mga Kristohanon nga lawas ni Kristo unod no sa ginatawag nato nga local church, kung unsa gyud atuang mahuman sa lawas ni Kristo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. So before kita magasugod ampo kita, let us pray. Lord, nagapasalamat kami karon nga kahaponon nga imong gihatag kanamo Ginoo. Daghang salamat sa grasya sa kinabuhi nga luyo man Ginoo sa daghang kinabuhi nga nakabsan. Nagapasalamat kami Ginoo, nakapadayon man kami sa pag lakaw sa imong nga purpose Ginoo sa mga kinabuhi. Tabangi kami nga sa nahibilin na mga adlaw Ginoo, padayon man kami Ginoo nga mga human Ginoo sa imong nga kabubuton Lord. Kung aduna may lama Ginoo sa sala, sa tagsa-tagsa Ginoo nga kasing-kasing, hinluoy kami Ginoo karon na kahaponon, aron Lord madawat namo ang imong nga pulong Ginoo nga adunay purpose. Magapadayon kami Lord, ikaw Ginoo magahuman, magatabang Ginoo kanamo. In Jesus name, amen. So ang title no ako ang gikuha sa verse no, kung aduna ka mo'y Bible, abrihan nato itong mga Biblia. Diri kita magaton sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 21 no, ang pulong sa Ginoo sunda lang ninyo sa inyong mga mata. Nagasulti ra ang pulong sa Ginoo. And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all the ages, the word without end. Amen. So in order no nga ang atuang paghimaya sa lawas ni Kristo or even no sa local church sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, kinahanglan mag-start kini sa tuang mga handom. Sa handom nato sa tuang kinabuhi. So una nga butang nga pagatun-an nato karon nga kahaponon, na we must pray that the power of the Holy Spirit will empower our inner being. This is the prayer of Paul. Kung tanaw ninyo in chapter 3, no, mag-start kamo sa verse 14. Nagasulti na si Pablo, for the cause I bow my knee into the Father of Lord Jesus Christ. Usa kini kapag pangamuyo ni Pablo sa iglesia sa Episo.
og iya nga pagpangamuyo in order nga makahatag og glory ang iglesia sa Ginoo or kita mismo nga mga Kristohanon, kinahanglan i-empower nato ang atong kaugalingon pinaagi sa balaan nga espiritu. Kung tanawon ninyo verse 16 nagasulti ang pulong sa Ginoo, ningon si Pablo, I pray that according to the wealth of His glory, He will grant you to be strengthened with the power through the Spirit in the inner person. So ang pangutana karon nga kahaponon, why do we need the strength or empowerment of the Holy Spirit in our inner being? Ngano kinahanglan no maglig-on man kita o kinahanglan nato ang gahom sa balaang espiritu as believer, as a church of God sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi atong hinumdumon nga kini usa ka spiritual warfare. As a church, we are engaged in spiritual warfare. Gi-remind kita no ni Pablo in Ephesians chapter 6 kung basahon ninyo dira, ningon ang pulong sa Ginoo, we are not fighting against human. The goal of Satan is to break the church, no? Dili lang ang iglesia, dili lang ang building, kundi kita gyud mismo nga mga Kristohanon. Og usa kini kapag pa-remind ka nato nga kita sa panahon nga nagdawat kita kan Jesus Christ, naa kita sa ginatawag nato spiritual battle. So ningon siya that we are not fighting against humans, we are fighting against forces and authorities and against ruler of darkness and empower in the spiritual world. So ang goal ni Satan sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, dili lang kita no nga gub-on ang iya nga kinabuhi, even ang ginatawag nato panagtapok. Ug usa kini pagparimay ni Pablo sa mga Kristohanon. Tapos ningon siya sa verse 16, ningon siya dira, never stop praying. Isa no nga i-desire nato sa tuwa nga kinabuhi, especially no ma-preserve ang lawas ni Kristo, kinahanglan ang pag-ampo. Ang Kristohanon nga kinabuhi, especially is talking about church, dili kini nagahisgot about physical church. Daghang kay kaiglesiyahanan last Sunday natun-an nato, especially sa Sunday school namo, nga ang Amerika in 2024 daghang mga churches nagsira, building. Kay nga naman, ang target ni Satan dili ang building, ang tao. Kita nga mga Kristohanon. That's why gipahinumduman ni Pablo ang mga Kristohanon nga kinahanglan magpadayon kita pag-ampo. And especially karon nga time sa Europe, dili lang sa Amerika, kung magsulti ka sa pulong sa Ginoo, grabe. Og dili man makita nimo no diri lang sa Pilipinas kay tungod grabe ang ato ang ginatawag nato og freedom sa pagpa-express sa ato ang pagsimba, pagdayeg dira sa Ginoo. Ug makita nimo si Satan naga-workout gyud. So pahinumduman nato ato ang kaugalingon, we are in spiritual warfare. Ikaduha, na butang na tanan no, sorry. Murag wala na. Sige lang, padayon lang ta. So, as a church, no, sa ato nga kinabuhi, dili lang kini spiritual warfare, kundili usa kini pagpa-remind ka nato nga kita ang atoa mismo, ato ang lawas is vulnerable to temptation and sin. That's the rule of Satan sa kinabuhi ang usa ka iglesia or usa ka kinabuhi nga wala nay gahom ang usa ka iglesia kung ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kita nga mga church wala nay gahom sa tuang nga testimony, especially gub-on ni Satan na tuang nga kinabuhi, kay vulnerable kita, kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo, especially the Holy Spirit sa tuang nga kinabuhi. Yes, makita nimo si Satan naga-workout sa tagsa-tagsa nga mga kasimbahanan. Dili lang ato ang church, even family, no, gina-workout ni Satan. That's why we need no ang gahom, ang tabang sa balaang espiritu sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. So grabe no, gi-plaster, sorry kayo, gi-plaster na ko ni ako ang lesson. I don't know no. Kadali lang jud kayo no. O di na ko ma-realize ni nga daw.
Pag dito lang yun nga part, sorry lang kayo. Sorry lang jud kayo. Yun. I-plaster na yun ako, no? Pero, no. Si yan po, ano gyud. Vulnerable sa tuwa nga tagsa-tagsa nga kinabuhi in Satan himself, no? Nagapangita gyud way sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi to destroy, to break the relationship to one another. So that's why si Jesus Christ sa pag-ampo niya dito sa Garden of Gethsemane, gikuyog niya ang tulo niya ka disciple ug mao niyang pagpahinumdom. Watch and pray that ye enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Isa gyud nga gina-target ni Satan ang ato nga lawas nun. Because we are in battle, kinahanglan nato ang gahom no sa balaang espiritu ug dili man maka-work out fully ang balaang espiritu kung walay participation sa tuang nga kaugalingon, sa tuang physical flesh, sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. That's why gi-remind man pod no ang pulong sa Ginoo sa to in Zechariah 4:6 no. Ningon ang pulong sa Ginoo, then he answered to speak into me saying, this is the word of the Lord into Zerubbabel, saying, not by might nor power, but my spirit, said the Lord of hosts. Timan-an nato bisag unsa pakagamhanan, no? Or ingubutang nato no kung magadepende lang kita sa tuwang mga talento sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, dili gyud kini enough. Kinahanglan gyud magkuyog ang duha, ang willingness nato at the same time ang gahom sa balaang espiritu, gahom sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi in order nga makapadayon man kita niini nga spiritual warfare. And dili lang kana no sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi in order nga makahatag kitag desire pinaagi sa tuwa nga kinabuhi, glory dira as a church, we must filled with the power of the Holy Spirit. Many times na kini nato ginaparimay no or ginahisgutan, especially in Sunday school. Nga niingon si Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18, yung sada, and be not drunk with wine wherein it exists, but be filled with the Spirit. Kabalo man kita ang power sa ginatawag nato no nga wine, magakontrol siya sa usa ka person. At the same no sa ginatawag nato balang espiritu nga kung gusto nato maging filled kita sa balang espiritu, allow the Holy Spirit to work in our life. Kay ngano kinahanglan gyud ang balang espiritu nga luyo man sa ato nga pagkatawhanon, kinahanglan ang participation nato, and at the same time ang control sa balaang espiritu. Ang the word filled to be with the Holy Spirit, it means one must continually seek and control and guidance from the Spirit in our feelings, intellect, action, and desire. Sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, dili lang ni siya one-time event, no? In order nga mahimo kita or maging filled kita sa balaan nga espiritu, kun dili nagapadayon kini, no? Dili lang isa kalingkuran no sa pulong sa Ginoo maging filled na kita sa balaang espiritu. Kundili daily sa tuwa nga kinabuhi, allow nato ang balaang espiritu, even our feelings, intellect, action, and desire sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. That's why nagparimay no si Pablo sa iglesia sa Galacia, kay dako kayo ang problema no sa ilahang nga iglesia. Ningon dira si Pablo nga niyon siya, if you are guided by the Spirit, won't obey your selfish desire. The Spirit, your desire are enemies of each other. They are always fighting each other.
Kita ninyo dira pag human ani nga bersikulo, gihatag niya ang problema dira sa ginatawag nato Galatian Church. Kay nga naman isa nga pinaka problema kita nga mga Kristohanon, ngano dili kita naga-obey sa Ginoo because we are selfish. Isa ka rason no, sa kinabuhi nato dili maka-work out ang balaang espiritu kay tungod kita sa kinaugalingon natong mga handom. Kinaugalingon nato nga desire, kinaiyahan sa tuang nga kinabuhi. And dili lang kana no ngano dili makahatag ang usa ka iglesia, na mga iglesia nga gwapo kayo, but ang problema ang sulod sa iglesia. No? Mao na ang problema, dili ang church. No? Dili ang physical church. Dagang kayong simbahan nindot pero walay sulod. Kaya nga naman, ang mga kinaiyahan sa sulod sa iglesia, mao'y problema. Ug mao ni ang Galatians, no, i-tackle ni siya nato karon. That's why kung tan-awon ninyo dira ang Ephesians chapter 3 before niya gihatag ang chapter 4, gi-remind ni Pablo, nagaampo si Pablo sa mga Kristohanon, no? Ug mao ni iyang gihatag nga ikaduha. We must pray that the love of Christ will grow and be rooted in our hearts. Napa may target ang inyuha nga simbahan, ang ato nga simbahan nga ginahandom nga mag-long last? No, kabalo ba mo no karon dili ni siya ingon dili ni siya fake news. Naga-struggle gyud karon gyud ang usa ka tindahan ng unknown. Struggle gyud ba? No? O taod-taod na grabe nga decade na ang pila na ka nga katuigan nag-exist, nakapundar na pero makita nimo karon nag-struggle. How about sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, especially ang local church? Kabalo ba mo nga sa kadaghanang mga Kristohanon nga sometimes malimtan ang commitment sa local church, they are willing, no? Especially moingon ta sa karon nga pwede raman daghan magkasimbahan, pwede ra po ko mag-worship nga solo. Usay dili nato ginatagag dakog bili ang local church. Ang relationship, that's why kung tan-aw nato unsa gid ang angay natong ipatubo sulod sa iglesia. Kay bisag unsa ka nindot sa usa ka iglesia, kung ang relationship there is a problem, it is useless. Kabalo ba mo igsoon, if you are not growing in your spiritual life, it is easy for you to set aside the local church. Sayo na nimo i-set aside. Bisag unsa pa na kanindot nga iglesia, church building, if you have a problem in your relationship. That's why si Paul, balik kita sa tuwang pagtuon sa pulong sa Ginoo verse 17. Kung tanaw ninyo dira sa inyong mga Biblia or na-address sa tong slide, ningon si Pablo, and that Christ, gi-remind ni Pablo ang mga Kristohanon sa Episo, that Christ will live in your heart because of your faith. Unsa yung sulti dira? Stand firm and be deeply rooted in His love. Kabalo mo mong igsuon, gibalik na to ganiya in Galatians. One of the problem of the church of Galatians, selfishness. Og isa nga pagpahinumdom ni Pablo sa iglesia, atong hinumduman ang gugma ni Kristo. Ang gigamit sa King James Version, be rooted and be grounded. Kabalo ba migsong kung wala na kay gugma sa local church or any kind of relationship, you have no reason to reconcile it. Bisag mag-asawahay pa na. Kabantay mo sa mag-asawahay, grabe nga panahon ng ilang gi-invest, grabe nga mga sacrifices. 15 years in marriage, 20 years in marriage. In the moment, love, nawala na. Kabalo ba mo lison magpasaylo kung wala na gugma? Isa nga nagabind sa relationship, tinuod forgiveness. But forgiveness without love, di na mulungtad. Ug mao ning pagpahinumdom ni Pablo, atong hinumduman ang kalalom kadako sa gugma ni Kristo nga iyang gihuman sa tuwa nga kinabuhi. So how do we deepen our love for Jesus? Mao ning pangutana kung saon man. Una, we must pray ampuan jud nato that the love of Jesus
will guide us to love and unite each other despite of our differences. You know what? Sa tinud-anay lang yun, kung walay Ginoo, we do not care to each other. No? We live in this life, no, especially kung wala kay Ginoo, to live for survival. But lahi kita nga mga Kristohanon, no? Sa tuwa nga kinabuhi, isa nga nagabahin sa tuwa because of the love of Jesus, in spite of who we are, in spite of our differences, di man kita magkasinabot usahay, but always remember the love of God. Balik kita sa bersikulo, sa pulong sa Ginoo, sa tuwa nga pagtuon. Ningon dra in verse 18, ningon dra ang pulong sayo, nagampo si Pablo, this is the prayer again ni Pablo, I pray that you all of God's people, kita nga mga Kristohanon, nakadawat kang Kristo, will understand that He called wide, ningon sa da, long or high or deep. Ningon sa da, I want to know all about Christ's love. Kabalo ba mo igsuon, sa kinabuhi nato nung kita nga mga Kristohanon, as family of God, ako nasub-an man ko no as a member of the church. Many times ko naka-witness sa mga problema sa iglesia. Og many times man pug ko no masakitan, maglantaw. Og malimtan nato no ngano kita naabot sa point ani sa tong kinabuhi ba nga na ang iglesia sa kinabuhi nato. And I hope and pray ma-remind kita sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi nga unsang gihuman ni Kristo sa atua based on love. Butang ninyo sa inyo nga kaugalingong panimalay. Kaugalingon natong panimalay. Yes, atong mga kabataan, isa ra man namong bata, no? And upat may, no? Sa usa ka panimalay, lahi-lahi gyud mig mga attitude. But ginabind kami, luyuman, no? Sa ginatawag na differences, pinaagi sa gugma. O that's why ningon si Peter, above all, keep your love for one another fervent because love covers a multitudes of sin. Kabalo ba mo igsuon, ang tinuod nga gugma, dili nagatolerate na siya sa sayop. But the word cover of sin, it means you forgive. Isa ka problema ngano dili makapadayon ang usa ka iglesia because they forget that they were forgiven sa Ginoo. The word love covers, but pasabot, makapasaylo ba? Magkuyog yun ang gugma ug pagpasaylo. Si Jesus Christ, nag-express iyang gugma, what if kung wala tagi pasaylo? Muy express lang si Jesus, moingon lang siya nga, love ta mo nga mga Kristohanon, kamo nga mga tao, pero dili ta mo pasayloon sa inyong sala. Unsay purpose sa gugma ni Kristo? Wala. Kay nga naman, walay kapasayloan sa kasalanan. The same po ni siya idea, kung tinuod ta na higugma sa atong especially member of the church, wala man ta nagatolerate sa sala. But we must learn to forgive. Mao ni ang problema sa to igsuon, any kind of relationship. Mudako ang problema kung walay pagpasaylo. Mao na ang problema. Sa mag-asawahay, any kind of relationship, dili jud makovers ang sala sa gugma kung walay pagpasaylo. Dako ang problema, no? Gamay kayong problema, padakon. And dili lang kinine kundili, we should pray that the love of Jesus spread through our lives. Nga ang gugma ba sa Ginoo makita gyud sa kinabuhi nato. Ko dagan akong simbahan na sudlan. Nga ako'y nasimbahan sa unang the same gyapon no, syempre
wala tay kaugalingon nga simbahan diri sa syudad, especially pag abot na kog Davao, pagbalik na og gikag bukid, bukid man ato nga simbahan. Usahay kung ang imong pangitaon sa usa ka iglesia dili gugma, malisdan ka mo gather sa imong kaugalingon ug mupadayon sa pag-alagad. Dito sulod ko no, malisdan man ko puro English man no, mag-in-English man. No? Sunday school, atin kog Sunday school. Tapos syempre gikan ta sa dili maayo nga pagkinabuhi pa, nag-adjust pa ta sa atong pagtuon. Sudlan pa yun. Sahay sa kinabuhi nato, kita nga mga Kristohanon, it is hard for us to show the true love. Og dili usahay makita ang tinuod nga paghigugma sulod sa iglesia. Nampo ko'y nasimbahan pod nga, siyempre kita nga mga Kristohan, especially fundamental Baptist, atuad yung Bible kasagaran, English, nag-stress po ko, kaya kung nasudlan nga simbahan, magbisaya man dito gid pod, puro gyud. Kay inato man pod nga simbahan. Pero na ang pag-welcome sa imuha, na ang ginatawag nato no nga paghimamat sa usa ka Kristohanon, kabalo mo igsoon mabati gyud nimo. Wala ko nag-ingon sayop na mag-English na dito or unsa man natuwa nga mga gathering. But ang point is this ba? Sa panagtigom ba mabati ba sa usa ka iglesia ang paghigugma ni Kristo? And mao man ang giingon ni Jesus no? Sa mga disciple, especially sa iyahang nga time, nga ang pagpakita sa gugma, ang gitudlo manggod sa mga Pariseo that time, no, especially ang kind of love nga ilahang nahibal-an, nga kinahanglan maghigugma ka, kung katong mga tao nga nagahigugma. No? But si Jesus, lahi ang iya nga pagtudlo no, sa pag it comes of love, lahi ang iya nga paglantaw, mo ni iya nga gitudlo sa iya nga mga disipulo. Ngayon sa new commandment, I give into you, kay dili lagi maoto ilaha nga naandan nga pagtulunan sa pulong sa Ginoo, that ye love one another as I love you. And ye also love one another, by this shall, unsa daw? All men know. All men know. Sa tuano, sa tuwa nga pagkristohanon, and especially that's why very sensitive, it's talking about churches, local churches, ang tao lahi ang ilang paglantaw. And mao man siya sa ato nga kinabuhi ngano ang tao sensitive kay mosulod og local church kay usahay dili mauno ang pagsabot sa local church ug sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kay nasa konsepto sa kalibutan kung Kristohanon gayon nagasimbahon, gyud ang paghigugma. No, mao man ang konsepto sa kalibutan. And sometimes usay ato nga pag-perform, usay kita nga mga Kristohanon, ma-sharean pa gyud yung mga unbeliever pa gyud ang problema, di makita. Or especially pag practice nato no sa tuwa nga kinabuhi, ang paghigugma, especially sa uban, malisdan. And dili lang kana no. Ikatulo, nga pagalantaw nato. Sorry no na I don't know saang nahitabuan eh. So ikatulo, we should pray for guidance on how to love difficult people or our enemies in our surroundings. Balik kita no sa pulong sa Ginoo in Galatians para masabtan nato ang Galatians chapter 5. Na yung mga Kristohanon, kung magbalik ka mo sa verse 1 sa Galatians, balik kita no, sa Galatians chapter 5,
Ningon si Pablo sa Galatians chapter 5 para masabtan ni nato nga verse. Ningon siya dira, I stand fast, therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. So nagapahinomdom si Pablo sa mga Kristohanon, kay ang Kristohanon manggo sa Galacia, nalimtan nila nga sila mga luwas na. O ang ilang kagawasan as a church, as a third person, dili gyud naga-inline sa ilang nga pagtulunan. That's why in verse 4, magbasa mo sa Galatians chapter 4, hangtod dira sa baba, na mga nagatudlo da regarding sa law, nagapadayon gapon pagtudlo sa law, o girimay ni Pablo dira nga, we are saved by grace. Na ang pag-divide, na ang pag-gather, pagtudlo, padayon no, sa mga sayop nga pagtulunan, naga-fire sa sitwasyon. That's why niingon da si Pablo sa verse 15, niyon sa dira, ay sa verse 14, niyon sa dira, all that the law says can be consumed us in the command to love others. Nalimtan unsang pinaka-core sa pagtulunan ni Kristo nga gihatagan kitag kagawasan is to love one another. Ningon sa da, but if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourself. Kabal mo, ikson mo kini, oh. As family of God, di yun na malikayan ang lahi-lahi nga panghuna-una. Bisag ka galingon yung pamilya na amang yun ang mga differences. Kinsa man din pamilya wala nag-aaway, mag-asawahay. But the point is this ba? Unsaon man na nato paghuman gawasta sa atong pamilya, dili ma-resolve ang problema. The remedy is there. Is to forgive. There's no other way. That's why nung kani ako nasuban jud ko, di man ko pastor. Pero as a member of the church ba, nga nagatan-aw sa mga Kristohanon, nga nagatibulaag, kabalo mo unsa ang problema? Pagpasaylo. Garbo manggod. Magpabilin man ko da nga iglesia, daghang pa magsimbahan. Kabalo mo igsoon in chapter 5, gihatag na ang pagpahinumdom. Kabalo mo unsa jud ang problema sa usa ka Kristohan, ngano dili niya ma-perform ang gihuman ni Kristo sa kinabuhi nato because they live in a carnal way. Kabalo mo ang usa ka Kristohanon nga wala nagtubo, lisod yun na sa iya magpasaylo. Kristohanon nga wala nagtubo sa iyang spiritual life, especially gihatag dira ni Pablo before niya gisulat in verse 16. Ningon siya dira sa verse 16, you must walk in the Spirit. Kabalo mo igsoon, that's why gi-discuss ko nini yung ko ganiha. Ang usa ka iglesia, kung dili empower sa balaang espiritu, kay iglesia wala ni siya nag-abot sa point kita nga ingani by our own. It is the work by God through the Holy Spirit. Ato yun ang hinumduman. Ang church is the work of the Holy Spirit, especially in the book of Acts. Ug mao ning giingon ni Jesus, oh. Tanawa ha. Ato gyud i-remind atong kaugalingon igsuon. Niyon si Jesus, if you love only someone who loves you, unsa may kalahiinan nato sa mga unbeliever? Kaya ang mga unbeliever kabalo man po na maghigugma. Niyon sa verse 33, if you are kind only someone who is kind to you, will God be pleased with you? Ginabuhat mo po na sa mga unbeliever, unsa may kalahiin na nato. That's why, isa nga pinaka-core sa iglesia in order nga makapadayon, ani nga kinabuhi, because Satan, he tried. He always put a seed sa kasing-kasing nato. And if we are weak in our spiritual life, ang pasanginlan nato tawo. That's why ingon si Jesus in verse 35. But love your enemies and be good to them. Kabalo mo igsoon,
Ako nasuban jud na ako, no? Invest kag how many times sa relationship. Nagproblema lang arise, mag-asawahay. Sa mag-uyab pa, grabe ka sweet. Sa inyong mag-asawahay, grabe pag-strive ninyo. Then agabot lang ang problema, di na ka makapasaylo, wala kay gugma. Wa gyud mag-long last nga relationship. Pangitaon na lang nako ni sa uban. Kabalo mo igsuna ng remedy. Ang remedy. Gihatag na sa Ginoo. Pero kini trabaho sa wala ang espiritu, dili ni nato kaya kay kita mga garbuso ta. Kaugalingong convenient perminti ang atuwa nga gusto. Atuwa perminti kung unsay pabor sa tuwa. Kapangit no mag-asawahay mo. Kay tungod dili maayo ang asawa sa imuha, pakitaan nimo dili maayo sa imuha. Di po nimo mayuhon. Wa gyud mag long last nga relationship. That's why gihatag kini ni Jesus nga pagpa-remind ka nato nga dili man gyud lisod or dili man gyud lisod no ang pagigugma sa mga tawo nga gigugma man pud nato. Pero ang usa ka challenge nato nga mga Kristohanon, bisan pa gani ang atong mga hinugma, nadyo'y panahon. No? Even in the church. Ug ang problema lang yun, malimtan nato kung kinsa kita ug unsa kita sa tuwa nga kinabuhi. In ikatulo. Kapit na ta mahuman, no? Pasanay nato. We must pray, no? Pag-ampo man ni Pablo, I don't know no, sa atong mga prayers, tagsa-tagsa na nga kinabuhi, o kung may problema, nag-pray man no unta or, magkainunsan eh. Ngita lang po kain, no? I don't know nga nato ang paglantaw sa church, no? Or unsa nga any kind of relationship kung may mag-arise nga problema. Wa ko nag-ingon kung may problema karon even in the future na. Bisan sa mag-asawahay, no? Ginapreparahan ba nato kung dagko nga mga problema mag-abot sa ato ang relationship, ginapreparahan ba nato unsaon pagsulbad? Or kung may mag-abot nga problema sa mag-asawa or any kind of relationship, moingon lang ka, daghan pa man dira. We must pray that our motivation as a church will allow the power of God to display through us, giving glory and honor to Him. Wala nag-arise no ang church building nato dinhi, dili ni siya usa ka aksidente, kundi gusto ipakita sa Ginoo ang kinabuhi nato. Pinaagi ani nga dapit again and again. Wala ni nagahisgot about church building. It's talking about us, believer. Kay kung wala ang iglesia, kita nga mga Kristohanon, dili makahatag og glory kini daninhi nga dapit. That's why ningon si Pablo again, balik kita sa tuwa nga topic. Ningon siya dra, mao ni akong pag-ampo dra kang Kristo Jesus. Nga kini nga iglesia, kining Ephesus will forever bring praise to God. Kabalo man ta story no sa Church of Ephesus. Nga unsa gani ilang pagigugma sa Ginoo? Nga unsa gani? In Revelation? Nga unsa gani ilang pagigugma? Ha? Na lost or asa daw? Na unsa daw yung first love? Unsa to mambing? They lost their first love. Wala mo igsoon kung wala nang gugma sulod sa any kind of relationship. But nakanindot no sa na-experience na ko ingon nga mag-asawahay. Ay, kami di man gyud mi
Di man gyud may absent no sa problema sa mag-asawahay. Nagi time nga away na away gyud ba? Ba't kabalo mo igsoon na kanindot mo ni? In spite of naa ang problema, kung nagapadayon gyapon ang relasyon, kabalo mo, mas nagatubo nung ang pagigugmay sa matag usa. Mga experience na mag-asawahay. Ako malditohon man gyud ko no, maldito gyud ko nga Kristo I mean no nga pagkatawo nga gradual ginausab sa Ginoo. O di man ko magpapildig yun. Sa base ako ang gidak-an, race ako ang pag kinabuhi. Ba't kabalo mo igsuon? Ang relationship kung magpabilin ka, luyuman no sa problema nag-arise. Makita niyo yung pag-workout sa Ginoo. Mga realization, mga improve, paghigugma. Di lagi nang mabot sa imuhang kuan, pulihan na nato. Ngita na po taglain. No? Kay wa ta kaangay, no? Gipakasla nato, sumingon ta, wa ta kaangay. No? No. The same po na isa sa tuwa nga church. I hope and pray no natay commitment sa tuwa nga local church. Kanang mo kuan jud ta ba nga kanang imong tanawon jud ba gigi-explain ako last Sunday nga ang imong generation ba nga mabilin jud imong apo ba, imong anak nga naagyapon ana nga iglesia. In spite of nga wala na kayo karon value kayo ang local church especially sa lain nga naso dili na kayo kabalo mo ang local church kung magtan-aw mo sa study local church sa ubang nga mga nasod ang simbahan dili na ginasudlan sa mabatan-on. Mabatan-on dili na sila nagasulod og church. Kay ang church para sa ila for old people lang na. That's why kung makita niyo yung Amerika kasagaran na sila nagagather sa gawas. Di na sila sa church. Una, in order no to give glory in eternal, kini nga iglesia, cooperate to the working power of God in your life. Kabalo ba maigsoon? Ang local church, dako kay impact kung ang kinabuhi sa Kristohanon sulod aning iglesia nagatubo. For example gawas ka ning iglesia. Pag gawas nimo aning iglesia, makita ka dira ang imong kinabuhi, nagabisyo pa ikaw, nagakinabuhi ka nga dili dira iya sa Ginoo. Unsa may impact nga glory sa church kung asa kagikan? Uy, I remember no gina-share ba ko ni sa among Bible study nga isa sa member of the church namo nga nagka-problema nagapalayo sa Ginoo kami gyud mismo nakapunit sa iya sa tunga yung gabi pagtumba sa motor kami gyud nakapunit perti namong kurata. You know what, igsoon? Ang impact nato sa gawas, it will affect our local church. Dili na nato ma-deny. Nga muingon ta sa atong kaugalingon nga wala tay labot diri sa iglesia. Dili na nato ma-deny. Because a local church, kung asa kita gibutang sa Ginoo, asa kita gipatubo sa Ginoo, kinahanglan, in order na makahatag og glory, kini nga iglesia, we must cooperate sa gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Balik kita sa tuwa nga bersikulo, no? Ningon da si Pablo, in verse 20, now to him who by the power that is working within us, sa panahon nga nagdawat kita kan Jesus Christ, i-quote lang na ako kini nga bersikulo in Romans chapter 1, no? Wala ko dagi butang. Romans chapter 1 verse
Uy, kuan man ako ang isa ka page, no? Palihog lang kog basa sa Romans 1, 1:16 dra sa inyo habi ni taliwas ang ako ang kuan. Ako ang chapter, no? Na tanggal. Verse 1:16, no? I-paraphrase na lang nako. Ningon ang pulong sa Ginoo. Palihog ko Brad Jeff na lang. 1:16. Okay, ningon ang pulong sa Ginoo, sa panahon nga nagdawat ka sa pulong sa Ginoo, adunay gahom. O kini nga gahom sa tuwa nga kinabuhi, mahuman lang kini, ningon pa do for beyond all that we ask or think. Kabalo ba mo igsuon, nga sa panahon nagdawat ta kang Kristo Jesus, basta makikooperate lang ka, makikooperate, dagkong mga butang ang humanon sa Ginoo, especially ang kausaban sa atong kinabuhi. Kay kini, design sa Ginoo ug plano sa Ginoo nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon maghatag og himaya ngadto kaniya. We are workmanship of God. Plano ka na sa Ginoo. Sa kinabuhi nato nga ang iyang gahom mapadayag sa imo ug ako nga kinabuhi. Kabalo mo igsoon, whether we like it or not, people surround us nagatan-aw sa atong kinabuhi. The way we musulti ka, makabalo sila Kristohanon ta, nana na silang hunahuna, asa man siya nagasimba. Nagaobserba ang tao sa tuwa nga kinabuhi. Daw nga dili man jud perpekto nga tuwa nga pag-perform ani nga kinabuhi. Pero ang pulong sa Ginoo nagaparimain ka nato nga aduna nay gahom sa imo ug sa ako nga kinabuhi nga pwede makahatag og glory kung asa kita nga iglesia gibutang sa Ginoo. Ang problema lang, kumusta ang ato ang pag-cooperate sa Ginoo? Kumusta atong kooperasyon sa balang espiritu sa ato nga kinabuhi? So atong hinumduman, no, don't limit God in our life or in your life. Ang problema lang igsoon, nagakinabuhi ta sa sala. I-unwrap nato ang pagkadili matuohon. Kabalong igsoon ngano ang usa ka iglesia natay mga pangandoy, natay mga plano sa iglesia as a body of Christ. Isa gyud nga naga-hinder mao gyud ang sala. I hope and pray makita ni nato nga as a member of the church, we care one another sa tuwa nga kinabuhi. That's why magpahinumdum kita, no? Sa tagsa-tagsa nato nga kaugalingon kung asa kita nabilong nga mga Kristohanon regarding sa sala. Because you and I are affected. Mautana ko sa inyo, wabe. Kung na kay pamilya, nay nagabuhat nga isa nimo ka anak, dili nagkinabuhi dira nga maayo, ikaw nga ginikanan makatulog ba kag tarong? Ikaw nga ginikanan, ikaw nga igsuon. Madunggan ang imo nga igsuon naga problema. Unsa man imong bation? That's why sometimes sa tuwa nga kinabuhi, as Christian, as believer, dili nato makita unsa joy tinuod nga problema. Sahay, dili na nato ni ginatagag bili. Tanawa unsay gisulti sa Bible, ha. Ningon ang pulong sa Ginoo, if I harbored sin in my heart, the Lord would not have listened. Sa relationship igsuon, natural ang yun ang mga misunderstanding. Ang dili natural mao ni kung magdumot ka. Ang dili natural kung di ka magpasaylo. Mo na dili natural. Sa relasyon gani atong hisgutan, natural lang yun na siya. Nga ma-discourage mo, magtanaw sa akong kinabuhi, or sometimes nga
Dili mo kaangay, natural lang na siya. Pero kung magdumot ka, di ka magpasaylo mo na dili natural sa usa ka Kristohanon. Mautana ko nimo bi anak nimo nakabuhat og dili maayo, dumtan day nimo. Di na taka anak karon. Lakaw na. Ang dili natural kung nga atong kasing-kasing ba na problema, siyan yan kabalo mo say ako jud musulti gyud ko nga sulti ko kagabi kan Jen nga day basig siyan yan sigurong makakuan sa kuha kuan ng kog high blood. Kay badlungon nimo siyan yan kay ang ginabuhat man guniyan yan si Sunday magtago sa lamisa iyang kuuton ba. Kuuton niya didto. Kabalo ko night times no bisag anak na ko ni night time nga dili maayo akong pagbati kay tungod sa iyang ginabuhat ba. Pero dili but pasabot igsuon mao ni. Nga kana nga pagbati kay tungod dili lang may ang ginabuhat dumtan nako siya. Bataan ni dili maminaw di na kog kuan aning bataan ni. Dili na mao. But my point ba is this. Sa tuwa nga mga Kristohanon ba sa paglakaw nato dira sa Ginoo especially we are Christians. We are family ba? Siguro na may mga prinsipyo nato, mga paglantaw, mga pagbati, nga usahay dili ta uyon ba? Ba't dili ka na irason nato nga mag-harbor ta sa atong kasing-kasing, especially in prayer? O kung gusto pa gyud nato no nga makita ang gahom sa Ginoo sa matag usa, kay sin man gyud ko magpatunga, kabalo mo si Jesus ni sulti si Jesus. Isa nga problema no nga ngano dili makita sa usa ka person ang gahom sa Ginoo tungod sa problema sa unbelief. No? I-unwrap nato sa tuwang kinabuhi no nga usahay magtan-aw kasi mong igsuon ba? Ano ni igsuon no? Basta akong prinsipyo kini ako yung prinsipyo ha. Personal ako ni nga prinsipyo kung sa muuyon man mo og dili. Basta akong prinsipyo magtan-aw ko sa usa ka Kristohanon bisag unsa pa nakadaot iyang kinabuhi karon. As long as buhi pa na siya muadto pa na simbahan, maminaw pa sa pulong sa Ginoo, there's a point in his life ang kausaban. Dili gyud ako na i-close nga panghuna-huna. Pero kung kana nga Kristohanon, patay na. Di ko maghuna-huna nga napay mausab siyang kinabuhi, patay naman na siya. Ug mao man po ni siya sa ato nga panagtigom ba na may time no nga magtan-aw ka sa sitwasyon mapulan man ka no. Magbag-o pa bagyud kaha ni siya. Mausab pa ba kaha gyud ni siya? But padayon lang kita mag-pray nga someday I don't know asa nga pamaagi. But sa akong personal nga na-experience, na Kristohanon nga dili gyud ingana nga nagtubo sa spiritual life. And I think no naglakaw siya, nagtrabaho na siya. Abot siya sa lain nga mga simbahan, padayon gyapon siya pag-alagad, luyo man siya. Kabalo mo amazing no? Kato siya nga kuan bayot. Problema gyud ba? Bisan pa sa mo nga time, kuan gyud ba? Luyo man no, kabalo mo igsuon, nalipay man ko ba? Nga mag-imagine, luyo man ato nga kuan, nga karon nga gradually man nagbalik siya sa Ginoo. Naglaki man gyud. No? Naglaki siya no, in spite nga dagang kay mga tinuod kakulian, mga nabuhat niya nga dili maayo sa iyang nga kinabuhi. Pero mao ni ang atong ibutang sa atong kasing-kasing hunahuna ba? Igsuon gyapon na siya nato sa Ginoo. Di ba kung anak nimo bisag unsa pa nakabagdoy, siyan yan, ako yun ang ginalook forward ba? Kung masiyan yan, mag-abot man sa point siyang kinabuhi, he make your own way. Dili bot pasabot, dili na ako na anak. Padayon lang no, laom ta, ampo, no? Kundi man madala sa istorya, padayon lang tag-ampo in a silent way. And wabot raging time yun ang Ginoo mag-workout ana sa iyang kinabuhi, sooner or later. And last, no, and I close it, no, fulfill the eternal purpose of the church to give glory to God. Ngano naa kini nga iglesia karon sa kinabuhi nato, ihumanon nato ang iyang eternal purpose.
Dili kini gimugna-mugna lang, kundili giplano o gidesign ni siya sa Ginoo. And I hope and pray nga makasulti untang usa ka tawo ba nga mulabay gud diri. Salamat jud sa Ginoo ba kana nga simbahan. Kay kana ang membro dira nag-share sa ko sa pulong sa Ginoo. That's why makaadto ko sa langit. Wala jud ko igsoon ha. I pray and desire nga manindot jud ba? Or unsa man ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. But my desire gyud sa Kristohanon, especially diri sa TCCBC, na all of us, kung pwede lang, we grow together. As we desire kung unsa atong gina-desire as a church. Mao ginang handom ba? Huh? Nga hinaut-unta ba kung unsa man karon nga nagagrow ko sa Ginoo, makita po na ako sa kinabuhi sa uban ba as we Christian. Huh? I don't know sa kasing-kasing nato. Ako masubaan man jud ko maghuna-huna. Nga I believe ang pulong sa Ginoo aduna jud gahom. And kung nahuman man sa personal na akong kinabuhi, why not sa kinabuhi sa ubang Kristohanon? Kung mao man akong handom ba nga ang usa ka membro sa iglesia sa church, someday di man ko makasultig magpabilin ba ko ani nga iglesia or unsa ba? Unsay plano sa Ginoo pero ako yung desire kung itugot sa Ginoo diri gyud. As long as ang commitment sa Ginoo padayon. I hope and pray nga kita maging blessing man sa uban, no? Sa paghuman sa purpose sa Ginoo ngadto sa uban to challenge other people. That's why again, ingon si Pablo, to him be the glory in the church and Jesus Christ to all generation. No, dili lang sa tuwa, pila na lang man ta katuig diri, kita mga idaran, no? Kung i-consider naman ako kay sugod naman. Anytime, any moment, pwede naman ko mamatay. But ang luoy ba, kumusta atong generation nga ipuli nato? Oh? Napabaka ni sila simbahan pohon nga duulan? Kung ang concern lang nato sa tuwa nga personal, I hope and pray igsoon nga luyuman sa moabutay pa nga problema, no? Dili man ta absent sa tuwa nga problema sa iglesia nato. I hope and pray consider our commitment to God. Consider our commitment to God. Wa ko kabalo unsa nga mga problema. Dagko ba o gagmay? I hope and pray atong mga dagway magpabilin. Let us pray. Lord, again, nagapasalamat kami Ginoo as we celebrate sa ika-20 nga tuig Ginoo sa mga nga iglesia. Lord, sa tawahanon Ginoo nga pagkinabuhi, Lord, sa tawahanon Ginoo kalibutanon nga paglantaw, dili jud kaya na mo establish Ginoo ang imuha nga ngalan, imuha nga iglesia Ginoo dinhi sa local church. But through us, O God, tabangi kami, Lord. Ingon nga mga iglesia nimo nga maga-preserve Ginoo sa imuha nga ngalan, Lord. I pray, Lord, nga dili lang 20 years, Lord, ang TCCBC Ginoo. Tabangi kami Ginoo nga amuha nga commitment, not by numbers, not by years, O God, but our commitment, O God, sa matag-usa Ginoo nga mga Kristohanon. And someday, O God, muhawa kami, mawala kami Ginoo dinhi sa iglesia. Tabangi kami, Lord, ang mga generation na pa sila'y kasimbahan Ginoo. Kaya ang kalibutan, Lord, grabe na jud kadautan Ginoo. There's no other place nga among nahibal-an, Lord, nga safe among mga kabataan. Mag-learn among kabataan Ginoo regarding dira kanimo. Ang iglesia lang gyud Ginoo. And I pray, Lord, nga ikaw magatabang kanamo sa tagsa Ginoo na mga kinabuhi as a member, as a body of Christ, O God. In Jesus' name, amen.